Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Comelec kumpiyansa sa kakayahan ng Miro Systems bilang PAL system provider ng bansa sa 2025 election. Love Laban Pride Festival kasado na. Quezon City pinasinayaan ang pagbubukas ng Klinika Eastwood. Palalakasin ang kampanya laban sa HIV at STI. Boracay isinusulong bilang Muslim-friendly destination ngayong taon. Social media personalities Rosmar Tan at Rendon Labador idineklarang persona non grata sa Palawan. Katy Perry nakatakdang ilabas ang comeback single na Woman's World sa Hulyo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Balitang halalan, kumpiyansa ang Commission on Elections o COMELEC sa kakayahan ng Korean firm na Miro Systems bilang PAL system provider ng Pilipinas sa gaganaping eleksyon sa susunod na taon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, saksi sila sa kahandaan ng Miro Systems na i-deliver on time ang mga kakailanganing voting machines alinsunod sa timeline na kanilang itinakda. Inaasahang makagawa ng 110,000 automated counting machine o ACMs ang Miro Systems para sa paparating na national at lokal na halalan. Bagamat nakauwi na ng bansa ang 21 Pilipinong mandaragat na biktima ng Houthi attack, may isa pang nawawala at natitirang Pilipinong seafarer ang pinaghahanap. Ayon sa ulat ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, kasalukuyang nasa katimugang bahagi ng Red Sea ang MV Tutor matapos ang pagtama ng 2 missiles. Hinala ng mga otoridad na trap ang nawawalang Pinoy seafarer sa loob ng engine room ng barko. Nakipagkita na rin si Kakdak sa pamilya ng nawawalang Pinoy at tiniyak na hindi titigil ang ahensya hanggat hindi nahanap ang kanilang kamag-anak. Umaasa naman na ligtas pa ang nawawalang Pilipinong marino. Pasintabi po sa mga manonood, sensitibo ang balita. 7 sundalo ng Armed Forces of the Philippines at isa pa ang naputulan ng daliri. Ito ay habang nagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre. Ito ay matapos ang insidente ng pangaharas ng China kung saan nagkaroon pa ng pisikalan at kinumpiska ang 8 matataas na kalibre ng baril ng AFP. Naiulat rin ang pag-hostage sa mga sundalong sakay ng 4 na inflatable boats, ngunit pinalaya rin matapos ang negosasyon. Panibagong setup ng operasyon ang resupply na ito dahil sa halip na Philippine Coast Guard ay AFP ang nanguna rito. Heads up, Pride Community! Dahil kasado na ang Love Laban 2 Everyone Pride Philippine Festival na gaganapin sa Quezon Memorial Circle sa ika-22 ng Hunyo kasabay ng ika-85 anibersaryo ng lungsod ng Quezon. Layon ng selebrasyong ito na wakasan ng diskriminasyon mula sa rainbow community, gayon din ang ipaglaban ang pagkakapantay-pantay at inclusivity. Ang Love March at Laban March o ang binansagang Sweet Girl March, ang 2 Pride Marches na aarangkada mula sa Timog Avenue patungong Memorial Circle. Inaasahan naman na dadalo ang mga sikat na bituin, banda, singer at iba pang personalidad. Samantala, pinahihintulutan naman ang pagdadala ng payong dahil sa posibilidad na pag-ulan.
Sa ating ulat panahon, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan ang maaaring maranasan sa Palawan at Mindanao na dulot ng nagpapatuloy na habagat. Bahagyang maulap na papawiri na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog pa rin sa Metro Manila, Western Visayas, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas at natitirang bahagi ng Mimaropa. Samantala, asahan pa rin ang posibleng flash floods sa natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Senator Win Gatchalian isiniwalat ang umano'y totoong katauhan ni suspended Mayor Alice Guo matapos lumutang ang luma niyang pasaporte. DOH inilunsad ang Electronic Logistics Management Information System sa Catanduanes. Quezon City pinasinayaan ang pagbubukas ng Klinika Eastwood, palalakasin ang kampanya laban sa HIV at STI. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Lumutang ang lumang pasaporte ni suspended Mayor Alice Guo mula sa Bureau of Immigration at Board of Investments na lumalabas ang umano'y totoong katauhan ng alkalde. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Guo Hangping. Ito umano ang totoong pangalan ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ay base sa isiniwalat ni Senator Sherwin Gatchalian matapos lumutang ang lumang pasaporte ng alkalde. Ito ay mula sa Board of Investments at Bureau of Immigration. Ayon kay Gatchalian, posibleng ito ang totoong katauhan ni Guo. Ito ay dahil hawig na hawig niya ang muka sa pasaporte at tugma umano ang detalye dito na 13 years old nang pumasok siya sa Pilipinas. August 31, 1990 ang nakasaad na kaarawan dito na taliwas sa nakalagay sa iprenesentang birth certificate sa Senado na July 12, 1986. Ayon din sa dokumento, si Wen Yilin ang ina ni Guo na tumutugma sa investigasyon ng Senado. Samantala, nagpadala naman ng kampo ni Guo ng liham sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Panawagan niya maging patas ang investigasyon at jurisdiksyon ng pamahalaan. Itinanggi rin ni Guo sa liham ang mga paratang na ibinabato laban sa kanya. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, pinangunahan ng Department of Health o DOH ang paglulunsad ng Electronic Logistics Management Information System o ELMIS sa Catanduanes, ang unang lalawigan sa Bicol Region na nagpatupad ng ELMIS sa lahat ng rural health units at mga ospital ng gobyerno. Ipinakita ng Provincial Health Office ng Catanduanes sa kaganapan ang inisyatiba nito tungo sa pagpapatupad ng ELMIS na nagtapos sa paglagda sa commitment wall at ng ELMIS Go Live Certificate. Ayon sa kagawaran, ito ay nagmamarka ng transisyon mula sa pagpapatupad tungo sa operational phase ng sistema na nagpapakita sa dedikasyon ng lalawigan upang mapabuti ang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng teknolohiya. Bilang bahagi ng selebrasyon ng Pride Month, ay formal nang binuksan ng pamahalaang lungsod ng Quezon ang Klinika Eastwood bilang tugon na rin sa kampanya laban sa HIV at STI. Narito si Princess Castro para sa detalye.
Pinasinayaan ng Quezon City Government nitong Martes, 18 ng Hunyo, ang pagbubukas ng Klinika Eastwood sa E. Rodriguez Avenue, Bagumbayan, Quezon City. Ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month kung saan magbibigay ng komprehensibong human immunodeficiency virus o HIV at sexually transmitted infections o STI testing, counseling, treatment services at kaugnay pang serbisyo. Kasama ang mga opisyal ng Mega World Management, Philippine National AIDS Council at Department of Health, ang inaugurasyon ng landmark project ay pinangunahan ni QC Mayor Joy Belmonte kung saan ito ang kauna-unahang private-public partnership sa bansa na nagtatag ng naturang pasilidad. Ang pagtatayo ng mga klinikang gaya nito ay ipinag-uutos sa ilalim ng Quezon City Ordinance No. SP 3126 Series of 2021. Layon ng mga pangunahing klinika ng HIV na matugunan ang pandaigdigang target na 395 sa taong 2030. Ang unang 95 ay tinutukoy ang target na porsyento ng mga taong may HIV na dapat alam ang kanilang HIV status. Ang pangalawa naman ay ang target na 95% na na-diagnose na PLHIV ay kinakailangang nasa antiretroviral therapy na. At ang panghuli, ang 95% ng PLHIV ay dapat na virally suppressed na. Ayon sa naging talumpati ni Mayor Belmonte, binigyang diin nito ang kahalagahan na makapaglagay ng karagdagang HIV primary care clinic o treatment hub na madaling puntahan ng mga residente. Dagdag pa niya, makatutulong ang mga klinikang gaya nito dahil sa mataas na kaso ng HIV at iba pang STI cases sa Pilipinas. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Bunsod ng kamakailang obserbasyon sa mga sala-salabat na kable ng kuryente at mga nakabiti na kable at posteng nakatumba, inaprubahan na ng MMDA at MMC ang resolusyong humihimok sa mga alkalde sa NCR na magtatag ng ordinansa upang tugunan ang mga isyung ito. Tunghayan ang detalye sa muling ulat ni Princess Castro. Aprobado na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Metro Manila Council o MMC ang resolusyong humihimok sa mga local government units sa Metro Manila na magpasa ng isang ordinansa na layong tugunan ang problema sa mga nakaambalang kable sa mga kalye at lansangan. Sa ilalim ng MMDA Resolution 24-16 Series of 2024, layo nitong bumuo ng ordinansa na magre-regulate at monitor sa pag-install, gayon din ang pag-alis sa mga nakabitin na wire, overloaded na mga poste at jumbled placement ng distribution wires sa mga lansangan sa National Capital Region. Sa naganap na pagtitipon na pag-usapan na ang mga nakaambalang kable ay isang pangkaraniwang tanawin sa Metro Manila na hindi lamang sumisira sa cityscape, kundi nagdudulot ng malubha at seryosong banta sa buhay ng publiko. Kaugnay nito ay binahagi rin ni MMDA Acting Chairman Attorney Romando Don Artes ang kamakailang insidente ng pagbagsak ng poste dahil sa sala-salabat na wire kung saan ito ay nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Sa kabilang banda, isa rin sa mga hamon at alalahanin ng private electric company na Meralco ang mga magugulong kable dahil hindi umano nila basta-basta natatanggal ang mga wire at nahihirapang tukuyin kung alin ang non-operational. Ito nila ang madalas na dahilan kung bakit tumatagal ang oras ng maintenance na nagsasanhi ng malawakang power interruption. Samantala sa pagpasa ng ordinansa, magkakaroon naman ng koordinasyon sa pagitan ng telcos, Meralco at LGUs upang mapadali ang pagtukoy kung alin sa mga kable ang dapat na itira at dapat nang alisin. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mahikayat ang mga Muslim na turista mula sa iba't ibang bansa,
Inihayag ng Department of Tourism o DOT na muling ilulunsad ang Boracay ngayong taon na may layuning maging isang mas magiliw na destinasyon para sa mga Muslim. Kasama ng lokal na pamahalaan ng Malay Aklan, ipakikilala ng DOT ang inisyatiba na Muslim-friendly Boracay ngayong Setyembre. Unang inihayag ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang Muslim-Friendly Boracay Initiative sa pagbubukas ng Salam 2024 Travel and Trade Expo sa Quezon City nitong kamakailan lang. Inaanyayahan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga nagnanais pahusayin ng kanilang kakayahan sa internet na lumahok sa pag-aaral nito online. Ang mga nasabing kurso ay bahagi ng mga paksa gaya ng cybersecurity, internet, digital transformation at data science. Ayon sa ahensya, para sa higit pang detalye upang mapabilang sa online courses, tumungo lamang sa website na skillsforall.com para sa inyong napiling kurso. Bilang bahagi sa paggunita sa Araw ng mga Ama ngayong buwan, binigyang pugay rin ang mga persons deprived of liberty o PDL ng New Bilibid Prison sa pagpapabisita ng kanila ring mga asawang PDL. Para sa buong kaganapan, narito ang ulat ni Jade Buhoy. Malugod na ipinagdiwang ng mga amang persons deprived of liberty o PDL sa New Bilibid Prison ang Father's Day sa pagbisita ng kanilang mga asawang PDL rin mula sa Correctional Institution of Women sa Mandaluyong. Ang sorpresang ito ay handog ng Bureau of Corrections o BUCOR bilang pagbibigay pugay sa mga amang PDL, kung saan layunin nilang muling mapag-isa ang bawat bilanggong mag-asawa upang masuportahan sila sa araw ng kaganapan. Baka sa nasabing pagdiriwang ang kasiyahan dahil pinagbigyan ang bawat magkabiyak na magkaroon ng oras upang muling magkasama at mag-usap. Pahayag ng ahensya, ang inisyatibang ito ay inilaan upang ipaalala sa mga PDL na hindi sila malilimutan ng kanilang mga mahal sa buhay at mahalaga rin ang kanilang kapakanan sa pagtataguyod ng kanilang mga pamilya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Pinagpapaliwanag ni Senate President Cheese Escudero ang National Telecommunications Commission o NTC matapos ang hindi epektibong pagpapatupad ng SIM Registration Act. Narito ang buong ulat. Marahil ay patuloy ka pa rin nakakatanggap ng mga text mula sa mga unknown numbers na siyang nag-aalok ng iba't ibang bagay. Kalakip sa mensahe ang mga kahinahinalang mga link. Ito ang itinuturing na mga text scam na talamak pa rin hanggang ngayon. Oktubre noong taong 2022 nang pirmahan ang SIM Registration Act na siya dapat tutuligsa sa mga text scam na ito. Kaya naman pinagpapaliwanag ni Senate President Cheese Escudero ang National Telecommunication Commission o NTC kaugnay ng hindi matagumpay na pagpapatupad ng layunin ng nasabing batas. Ayon sa NTC, hindi umano simpleng solusyon ang SIM registration upang tuluyang mapigilan ang text scams. Tugon naman ni Escudero, sa halip na mga tuwiran ang NTC ay isiwalat na lamang kung bakit hindi naging epektibo ang batas na ito. Suhestyon pa niya, nararapat na lumapit ang NTC sa Kongreso sa kung ano pa ang pwedeng magawang aksyon upang mawala ang mga scams na ito. Pagbibigay diin pa niya, walang pananagutan ang NTC sa hindi pagiging epektibo ng nasabing batas. Ngunit aniya, may tuturing itong non-feasance in office dahil sa bigong pagpapatupad nito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Philippine at Australian Army isinagawa ang exercise kasangga upang tiyakin ang seguridad ng bawat bansa. Social media personalities Ros Martan, Rendon Labrador idineklarang persona non grata sa Palawan.
Pilipinas inapela sa host Thailand na isama ang weightlifting, wushu, jiu-jitsu at karate sa SEA Games 2025. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nagpanggap na Vanuatu citizen. Yan na naman ang isa pang modus ng Chinese na arestado sa NAIA matapos nitong ipresenta ang kanyang pasaporte sa immigration area. Ang detalye ng balita tutukan mula kay Jade Buhoy. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang dayuhang Chinese sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA matapos itong magpanggap na Vanuatu citizen na nakaimprenta sa kanyang pasaporte. Base sa inspeksyon, ang dayuhan ay kinilala bilang si Alex Cooper na nagtangkang umalis ng bansa patungong Bangkok, Thailand. Bagamat wala pang kumpirmadong krimeng na iugnay sa dayuhan, ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, kinakailangang i-deport at ipagbawal na muling makapasok ang arestado sa bansa. Napag-alaman ng Border Control and Intelligence Unit o BCIU na nagpapanggap lamang si Cooper dahil sa kanyang pekeng pasaporte at mga dokumento, habang tanging Chinese lamang ang kaya nitong sambitin. Dagdag pa rito, bagamat kanyang iprenesenta na siya'y Vanuatu citizen, hindi niya mapatunayang nakapunta na siya rito. Sa kasalukuyan, itinungo ang dayuhan na si Cooper sa BI Detention Facility sa Taguig para sa kanyang nalalapit na deportasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Tinapos na ng Philippine Army at Australian Army ang isang buwang exercise kasangga sa isang closing ceremony sa headquarters ng 5th Infantry Division of 5ID sa Camp Melchor de la Cruz, UPI, Gamong Isabela. Sa isang serye ng warfighting drills, 50 sundalo mula sa 1st Battalion Royal Australian Regiment, Australian Army at 100 sundalo mula sa 86th Infantry Battalion 5ID ang sabay-sabay na nagsanay. Ang mga kalahok ay nagbahagi rin ng mga diskarte, taktika at pamamaraan sa iba't ibang mga pagsasanay at operasyon. Dumalo sa seremonya sina 5ID Commander Major General Audrey Pasha at Assistant Defense Attaché ng Australia to the Philippines, Lieutenant Colonel Tim Lopsic. Sa kanyang talumpati, nanawagan si Major General Pasha sa mga kalahok na gamitin ang mga aral na natutunan sa exercise kasangga upang gabayan sila tungo sa patuloy na pagtutulungan at tagumpay sa kanilang pinagsamang pagsisikap upang matiyak ang kapayapaan at seguridad sa kani-kanilang bansa. Isa pang mainit na balita, idineklara ng persona non grata sa buong Palawan ang mga vlogger na sina Rosmar Tan Pamulaklakin at Rendon Labrador dahil sa viral video na nagpapakita ng kanilang paninigaw at panduduro sa isang empleyado sa Palawan. Nangyari ito sa kanilang pagbisita sa naturang bayan para sa isang outreach. Ngunit sinabi umano ng staff ng opisina ng alkalde na si Joe Cayabyab, Trinidad, sa social media post na ginamit lang umano ang mga kapwa kababayan nito para sa kanilang vlog. Nagkaroon ng pagtatalo ang grupo ni Labrador at Tan kay Trinidad sa opisina ng alkalde, kung saan nainsulto ang munisipalidad ng Coron at ang mga mamamayan nito. Ipinapataw ang persona non grata sa mga dayuhang tahasang nagpapakita ng hindi makataong pagrespeto sa kapwa o sa mismong lugar. Kapapasok lamang na balita ngayong araw, nagbitiw na sa gabinete ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairman ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ito ang kinumpirma ng Presidential Communications Office kung saan nagtungo si Vice President Sara sa Malacanang ngayong hapon upang formal na mag-resign. Hindi malinaw ang dahilan ng kanyang pagbibitiw, ngunit sa kabila nito, magpapatuloy siyang magsilbi bilang Vice President.
Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. Earlier today, Balitang sports, umapela ang Pilipinas sa host Thailand at naisama ang weightlifting, wushu, jiu-jitsu at karate sa 40 sport program ng 33rd Southeast Asian Games 2025 na gaganapin sa ika-9 hanggang ika-20 ng Disyembre sa Bangkok, Chonburi at Songkhla. Ito ay dahil sa tiyak na pagkawala ng 8 potensyal na gintong medalya ng bansa sakaling hindi irerekonsidera ang mga nabanggit na disiplina. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino, karamihan sa mga miyembro ng SEA Games ay katuwang nilang umapela. Samantala, matatanda ang dinomina ng mga pambansang koponan sa mga inapelang larangan ang 32nd SEA Games 2023 sa Cambodia, kaya't lubos nakawalan sa potensyal na panalo ng Pilipinas ang pagkawala sa lineup ng 4 na sports. Bunsod ng kanyang pinaka-aabangang pagbabalik sa music scene ay inanunsyo ng American pop sensation na si Katy Perry ang kanyang bagong kanta na ilalabas sa Hulyo. Inihayag ni Perry sa isang social media post ang release ng kanyang comeback single na pinamagatang Woman's World sa ika-11 ng Hulyo. Dagdag pa nito, ipapalabas din ang music video na nasabing kanta sa kasunod na araw, ika-12 ng Hulyo. Matatanda ang huling naglabas ng kanta si Perry noong taong 2020 kasabay ng kanyang ika-6 na studio album na Smile. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Comelec kumpiyansa sa kakayahan ng Miro Systems bilang pulse system provider ng bansa sa 2025 election. Love Laban Pride Festival kasado na. Quezon City pinasinayaan ang pagbubukas ng Klinika Eastwood. Palalakasin ang kampanya laban sa HIV at STI. Boracay isinusulong bilang Muslim-friendly destination ngayong taon. Social media personalities Rosmar Tan at Rendon Labador idineklarang persona non grata sa Palawan. Katy Perry nakatakdang ilabas ang comeback single na Woman's World sa Hulyo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.